batang ito. Madali pong magsawa sa kanyang laruan. Kaya lahat po ng bag, ibibigay ko muna sa kanya para paglaruan. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Actually, ito po dapat yung topic natin last Sunday sa ating Touch of Grace. Pero dahil may bagyo po at sabay-sabay din ang distraction ng kaaway. So purihin ang Panginoon and I believe na gusto rin pong marinig ito para sa iba po So purihin po ang ating Diyos na buhay kasi hindi naman lahat nakaka-attend po sa Sunday natin. At salamat po sa wisdom ng Lord. Muli po, uulitin ko itong message na to. Nailatag ko din po siya sa isang gawain. Pero naniniwala ako na kalooban po ng Panginoon na mabuksan po itong message na to. So tayo po ay magbukas na po. So nagsimula po tayo sa Spirit of the Lord. And then next po, pag-aaralan po natin yung Spirit of Wisdom. Amen? So tayo po ay magbukas sa Isaiah 11. Amen? Verse 1 and 2. Hallelujah. So tayo po ay manalangin. Purihin ka, Ama. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit sa iyo. Muli kaming nagpapakumbaba sa iyo. Muli kaming dumudulog sa iyo. Muli kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos nararapat pasalamatan, papurihan at dakilain sa lahat ng pagkakataon, Ama. Salamat po na hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw rin ang Diyos, Panginoon, na patuloy na nagsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan mula sa aming buhay at hininga, Panginoon, hanggang sa mga pagpapalang, lubos mo, Panginoon, hindi pinagkukulangan ang bawat isa. Kaya hayaan mo, Ama, na sa mga oras na to patuloy maparangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng mensaheng ito, Ama. At ikaw, O Diyos, ang laging maitaas sa aming buhay. Ikaw ang laging maparangalan sa aming buhay, Panginoon. Dahil, Lord, kalwalhatian mo, Panginoon, ang nagbibigay, Panginoon, ng patuloy na purpose sa bawat isa sa amin to glorify your name, Ama, sa bawat buhay namin, Ama, na maibalik namin, Panginoon, Lord, ang kabutihan mo at maparangalan ang pangalan mo sa pamamagitan ng buhay na patuloy mong pinagkakaloob dahil sa buhay na naging worthy because of you, Father God. Naging makabuluhan because of you, O God, in Jesus' name. Panginoon, muli mo kaming samahan sa oras na to at pagkalooban mo kami, Panginoon, ng isang mind na katulad ng mind na pag-iisip na meron ka, na maging isa tayo. Kung paano ang panalangin mo sa Ama, Panginoon, Lord, na hindi kami taga rito, idinadalangin mo kami, Panginoon, na kami ay magkaroon ng isip na katulad ng isip mo dahil hindi kami taga rito, katulad mo rin naman na hindi taga rito. At dinadalangin mo, Panginoon Lord, na mabuhay kami, Panginoon, at maging isa tayo na gaya ng Ama mo na iisa. Kaya Lord, alam kong dinidinig mo ang aming mga panalangin. Kaya sa oras na to, sa kalagitnaan ng gawaing ito, patuloy kang mangusap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na spirito, Panginoon. Mangusap ka sa mga inner man namin, Panginoon, na ikaw ang nagbigay ng inspirasyon sa salitang ito. Kaya ikaw din ang magbibigay, Panginoon Lord, ng kapahayagan sa mga banal mong salita upang higit naming maunawaan at maintindihan ang pag-iisip na meron ka na higit kesa sa lahat ng bagay sa mundong ito. Purihin ka, dakilang Diyos. We acknowledge you, Holy Spirit. We acknowledge you, God the Father and God the Son, in the mighty name and powerful name, Jesus. Parangalan mo ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng iyong lingkod sa harapan mo, O Diyos. In Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po. So tayo po magbuklat sa Isaiah 11, verse 1 and 2. Sa mga pwede pong magbasa ng malinaw, makatarungan, amen, at may damdamin po. Amen, amen. Praise God. O pagpalang gabi po ulit, no? At salamat po at ako po ang napusuan na makapagbasa, no? Isaiah po, verse 11, 1 to 2. Amen po. Naputol na tulad ng puno kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, 'Sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Sa kanyang bukid ay lalaki ang mga sulok. 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 Sa kanyang bukid ay lalaki ang mga sulok.
Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Amen po. Salamat po sa salita ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Back to you Kuya po. Fred. Pakihanap po ulit yung Revelation 5 at 6. Babasahin ko lang po sa English ang Isaiah 11:2. Sa verse 2 na lang po, ano? Dahil pinag-uusapan po natin yung expression ng nature po ng Spirit, ng Holy Spirit. Amen? So kaya naririnig nyo yung bawat espiritu. 7 espiritu po na mananahan. Amen? So sabi po dito, verse 2, Isaiah 11, verse 2 na lang po. Naputol po sa lahi ni Jesse, ibig sabihin po kay Tatay David. Amen? At may darating daw po, no? Parang ito'y propesiya. It is Jesus Christ itself. Sabi niya po, verse 2, and the Spirit of the Lord, number 1, Spirit of the Lord shall rest upon him. Yun po yung number 1 spirit. Number 2, the Spirit of wisdom. Number 3, the Spirit of understanding. Number 4, the Spirit of counsel. Number 5, and the Spirit of might. Number 6, the Spirit of knowledge. And number 7, and of the fear of the Lord, the Spirit of the Lord. So, 7 spirito po, ano? Last Sunday, last week, 2 weeks ago, na encounter natin, ang first na nare-receive natin is the Spirit of the Lord shall upon him, at ganun din sa atin. Yun ang unang-una nating kinatatagpo. Number 1 spirit, the Spirit of the Lord. Hindi natin matatanggap ang Spirit of wisdom, Spirit of counsel, Spirit of knowledge, understanding, might, and fear of the Lord hanggat hindi natin tinatanggap ang Spirit of the Lord. Amen? So sabi po, para malinaw sa atin, sa Revelation, verse 5, sa Revelation chapter 5, verse 6, sabi po sa Tagalog, pakibasa po, Kuya Fred. Pahayag po ba? Chapter 5, verse 6. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na ang anyo ay tulad sa pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong daigdig. Salita po ng Panginoon. Salamat po. Salamat po. Purihin po ang Diyos. So nakita niyo po, then I saw the Lamb. Capital po yun, ha? The Lamb. Bakit po? Because nagtutukoy ito kay Jesus. Capital Lamb. So pag nakikita niyo yung capital na D, Diyos, capital na P, Panginoon, tinutukoy po nito si Jesus Christ. Amen? Or si Father God. So then I saw the Lamb, capital po, looking as if it had been slain, is standing at the center of the throne. Sa trono po nakatayo. Sabi niya dito, encircled by the 4 living creatures and the elders. Amen? The Lamb had 7 horns. 7 horn po, 7 sungay. And 7 eyes. Which are the 7 spirit. Yung 7 spirito po, ano? 7 spirit na pinag-uusapan natin ngayon from Isaiah sa Old Testament of God. Ano po? 7 spirit of God. Hindi po sinabi na kung anong espiritu of God. Nasa capital din po. Sent out into all the earth. So, hindi lang sa Kanya, sinend din po sa atin dito, ano po? Sa mundong ito. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa Kanyang kapahayagan. So, like I said, last week po, 7 is the prophetic of perfection. Amen? Nung nagawa ng Lord, nagpahinga siya sa 7 araw. Amen? 7 days, hallelujah, ay tumatayo din po siya yung completion. Amen? And 7 po ay sumisimbolo din dito po yung 7 horn, sumisimbolo siya ng authority. Amen? Kaya nakikita nyo noon, saan sinasalin ang langis? Amen? Sa horn. Diba? Pag nagpupur sila sa mga king, diba? Pag nagpupur sila sa mga ulo ng king na kanilang itatalaga at tatayo sa throne. Amen?
Ginagamit nila kapag nag-a-anoint si God ng kanyang pinili, ginagamit niya ang horn. Amen? So, nagsisimbolize po ang horn, amen, ng authority. Amen? Salamat po sa wisdom ng Panginoon. Dahil kung sa sarili ko lang pong karunungan, hindi ko po to alam. Amen? And the seven eyes, sumisimbolo po ito ng revelation. Amen? Dahil siya ang nakakakita ng vision. Amen? Lahat ng nangyayari, mabuti at masama. Amen? Nakikita ng Panginoon. Yung seven eyes na yon ang nakatingin sa iyo at nakatingin sa akin. Amen? Wala pong makakatakas sa atin. Amen? So, yung seven eyes po, sumisimbolo siya ng revelasyon. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon, and the seven Spirit of God na sinent out, pinadala po dito sa earth. Hallelujah. So, dito sa Revelation, makikita natin kung yung description ng fullness ng Panginoon na yon, yung authority and fullness ng revelation of the Lord Jesus Christ, the Lamb, na tinutukoy po. Na nung naputol yung salahin ni Jesse, means sa Tatay David, amen, pinadala po ito. Itong Diyos na to, na nasa kanya yung 7 espiritu na to. Amen? Na pinagkaloob po sa kanya. And now, we follow the footstep of the Lord Jesus Christ. Ikaw at ako, mga kapatid, we are following the footstep of Jesus Christ and being conformed into His image. Para mapalaw natin itong Diyos na to at para maging katulad natin yung kanyang imahe. Amen? Kailangan po makita yung expression of the Lord sa atin, dito sa mundong ito na inascend. Kung paanong inascend siya sa heaven, tayo po, we're still living in this earth. Na nagko-continue tayo, na mabuhay. Amen? At para makasunod tayo sa growth na gusto ng Panginoon sa atin, sa paglago natin. Amen? Kailangan natin taglayin itong mga espiritu na to. Hindi ko sinasabing may 7 espiritu, mga kapatid. Kung paanong hindi ko rin sinasabi na may 9 na prutas ng banal na espiritu sa iisang espiritu na nakapanahanan sa iyo at sa akin sa oras na to. Ang Holy Spirit ay may 9 po na fruit. Amen? Pero sa iisang espiritu na nanahan sa iyo. Hindi siya pwedeng maging love lang, 'di ba? Patient lang, 'di ba? Hindi siya pwedeng magkaroon lang ng self-control, goodness, kindness, 'di ba? 9 na spirit, 'di ba? 9 na bunga ng espiritu sa iisang espiritu. Kung paano ang tatlong persona ng Panginoon sa iisang Diyos. Nakita niyo po? May nature din ng expression o level ng nature ang Panginoon sa pamamagitan ng 7 expression ng espiritu na to na kailangan manahan sa iyo at sa akin. Amen? At para maintindihan po natin kung paano tayong mag-grow at kung paano makita natin na po yung understanding of the Father, yung ating Ama sa Langit, kailangan mag-grow tayo sa ating understanding of the Lord. Kaya tayo nag-aaral, nagpe-fellowship, nagtitipon-tipon sa bawat oras at bawat araw kasi may kailangan tayong maintindihan, mga kapatid. Amen? At may kailangan lumago sa atin. Kailangan magkaugat ang ating mga spiritual na pamumuhay na nagmumula sa Panginoon. So that's why, kailangan nating mag-matured. Kaya tayo nag-grow sa mga ability to express, di ba? Yung mga abilidad na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hallelujah! At magagamit natin lang ang mga abilidad from the beginning. Wala ka pa sa Panginoon. May ability ka, kapatid. May mga potential ka na tinanim sa'yo ng Panginoon. Kaya magaling ka sa management, sa leadership, di ba? Magaling ka sa pagbibigay, di ba? Magaling ka sa pagtulong sa kapwa. Magaling ka sa lahat, sa mga talent mo. Amen? Kung saan ka talent, sa math, sa may ability ang binigay ang Panginoon bukod sa kanyang regalo. Potensyal na gusto ng Panginoon na matuklasan mo. Amen? Katulad ng 7 espiritu na to, hindi to pinagkakait ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Nung inalay mo yung buhay mo para mag-serve sa Panginoon, ngayon, di ba, hindi ka na niya kaaway. Tinuring ka na niyang kaibigan. Amen? At pagkatapos ng stage ng pagiging kaibigan, tinuturing ka niyang anak. Diba? Para malaman mo yung mga sikreto na to at para maunawaan mo, kaya pala. Diba? Hindi pala pwede na tumanggap ka lang kay Jesus Christ. Kailangan mo ring tumanggap ng lahat. Amen?
ng 7 espiritu na to para mas higit nating maunawaan ng malalim, maitanim tayo kasi alam nyo, ang paglago sa Panginoon hindi pataasan, hindi going taller. Ang paglago sa Panginoon, kapatid, patatagan ng ugat, palaliman ng ugat. Para anumang unos ang dumating sa atin, matatag tayo. Anumang alon at anumang bagyo ang dumating sa atin, matatag tayo. Bakit? Ang standard natin, rooted tayo sa pangako at covenant ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong oras na to, hallelujah, we should pray for the spirit of wisdom, mga kapatid. Na po, hindi lang puro knowledgeable tayo sa mundong ito, anak tayo ng Diyos, tapos mas strategy tayo sa mga knowledge, sa mga pagbebenta ng produkto sa mundong ito, pagbebenta ng mga pagkain sa mundong ito, tapos wala tayong strategy sa pagbebenta ng spiritual. 'Di ba? Kung paano natin maaakit yung mga tao na sumunod sa Panginoon. Because wisdom is strategy ng Diyos yan, spiritual. Amen? Kaya napakahalaga po that we return na po, sa lugar kung saan nagiging sensitibo tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kasi sa crucial time na to sa mundong ito, pine-prepare tayo ng Panginoon sa bagong buhay, sa bagong araw, sa bagong pag-asa. Amen? At sa bagong tahanan na nakalaan para sa iyo at para sa akin. Kaya inordain ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga pangako at covenant sa atin na it is already established, Kuya Fred. Pinanganak ka pa lang, natapos na yung kwento mo, dinadaanan mo lang ngayon. Dahil tayo, sa Panginoon, hindi tayo katulad ng Panginoon. Nanay Selena, nagsisimula ka pa lang, ang Panginoon nasa ending na. Amen? Hindi siya katulad mo. Kaya nga ang deliverance sa atin, once you have deliverance, 'di ba? Nakilala mo 'yung Panginoon. Amen? That is the beginning of life. Pag nakilala mo ang Panginoon at nakita mo ang kabutihan niya sa krus ng Kalbaryo, 'di ba? That only the beginning of life. Hindi ang beginning of life mo nung pinanganak ka. Ang beginning of life mo nung nakilala mo yung Jesus na to. Nung kinalala mo siyang maging Lord and Savior mo. That is the beginning of life. Amen? Nung na-deliver mo yung sarili mo. Amen? Kaya napakahalaga po na maunawaan mo, kapatid. Nung ngang hindi ka pa mananampalataya narinig niya yung dalangin mo na, Lord, I surrender. Amen? Kaya hindi totoo. Yung sinasabi ng iba na dahil sa kasalanan mo, di ba? Pwede kang mapigil na hindi marinig ng Panginoon. No, naririnig ka ng Diyos. Kasi bago mo tinanggap si Jesus, narinig niya mabuti ka na ba nang tumawag ka kay Jesus? Nung susuko ka na ba na siya ang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, perfect ka na ba? Amen? Bakit narinig ka niya? So do you think ang kasalanan na makapaghahad lang para hindi ka marinig ng Panginoon? Amen? No one. Diba? Lalo pa ngayon na tumanggap ka sa Panginoon, no one will separate my love for you, sabi niya. Diba? Kaya nga kahit lumayo ka ng lumayo sa Panginoon, pag para sa Kanya ka, para sa Kanya ka. Dahil alam niya na ang Kanya from the beginning. Kilala niya kung sinong tinawag niya from the beginning. Amen? At dapat alam mo rin yun. Establish ang salita niya. At hindi ang isip niya pabago-bago katulad mo. Galit siya sa taong pabago-bago ang isip. Pag sinabi mong go, go. Amen? Kasi pag para sa Panginoon yung ginagawa mo, babakapan ka niya. Amen? Pagkalooban ng Diyos ang ginagawa mo, babakapan ka niya. Kapag pinili ka ng Panginoon, whether you like it or not, sasamahan ka niya. Kasi hindi ikaw ang pumili sa sarili mo, siya ang pumili sa'yo. Amen? Kaya whether you like it or not, nakikita ka niya, naririnig ka niya. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, kailangan sikapin natin na po, ipanalangin natin, wag naman na puro prayer request is all given to us. Katulad ng pinag-aralan natin kagabi, ang divine healing sa mga sakit, it's all given to us. I-level up naman natin yung level ng prayer natin. Maglonging naman tayo sa Panginoon. Maglonging naman tayo sa mga spirito na gusto niyang ipagkaloob sa iyo at sa akin. Isik naman natin yung mga klase ng karunungan na ganito.
Yung mga karunungan na makalangit, hindi lang yung mga karunungan dito sa mundong ito. Amen? Kasi kapag sinik natin to, magiging natural na lang that we walk by grace. Amen? Na magkakaroon tayo ng araw-araw na victorious. Hindi lang sa araw-araw, sa buong taon mo, kapatid. Kasi bakit? Magiging effective Christian ka. Magiging effective disciple ka. Amen? Hindi according sa goal mo, kundi according sa goal ng Panginoon at sa desire niya para sa iyo at para sa akin. Kasi yun ang binibigay ni wisdom. Hindi natutungkol sa iyo, Kuya Fred. Hindi natutungkol sa iyo, Ate Billie Jean, Nanay Andrea. Hindi tutungkol kay Pastor Eric. Tungkol na ang buhay natin para sa pangalang dinadala natin for the sake of Lord Jesus Christ. I no longer live, sabi niya, but Jesus Christ live in me. Kaya hanggat nasasaktan ka pa sa epekto ng mundong ito, baka you still living in your own. Nasa self ka pa rin. Amen? Kaya salamat po sa Panginoong Diyos po, sa wisdom na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Kahapon nga kinukwento ko kay nanay, nagte-thank you po ako sa Diyos kasi alam kong nangungusap talaga siya. The more na nasa quiet time ako, sabi ng Panginoon sa akin, anak, pag-isipan mong mabuti itong sasabihin ko sa'yo. Alam nyo yung question na tinanong ng Diyos sa akin? Bakit ang patay hindi sinasaniban ng demonyo? Bakit ang patay hindi ginagamit ni Satanas? Bakit ang patay hindi niya tinetempt? Diba? Hindi niya inaakit ang patay. Imagine mga kapatid, tanong, question ng Panginoon sa akin. Lord, kasi patay na. Inasagot ko, kasi patay na. Sabi niya, anak, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko sa'yo? Kung mamamatay ka sa katawan mo at mabubuhay ka para sa akin, do you think i-distract ka ng kaaway na to? Dahil mabubuhay ka para sa akin at papatayin mo yung sarili mo? At ako ang mabubuhay sa'yo? What a wisdom, mga kapatid. Totoo naman. Sabi ko, Lord, bakit kayo mo lang ito sinabi sa akin? There's a season for every time. Ano po, may season sa lahat ng panahon. Siguro ito yung panahon na sinabi niya sa akin to kasi mas nauunawaan ko na ng konti, 'di ba? Dahil alam kong malawak ang wisdom ng Lord. Oo nga naman, no? Pag namatay na si Nanay Selena, hindi na siya gagamitin ng kaaway sa amo niya kasi patay na siya. At hindi rin nabubuhay ang demonyo sa mga patay. Amen? Gusto niya yung pinapatay niya. At yun din, same yung goal ng Diyos. Kinokopya niya yung goal ng Diyos sa'yo. Gusto ka niyang patayin para mapahamak ka sa impyerno, pero ang Diyos, gusto ka niyang patayin para makasama niya sa langit, para makabilang sa pamilya niya, para magamit sa kingdom niya. Anak, mamatay ka, Kelly, mamatay ka sa laman mo para mabuhay ka para sa akin. Diba, Kristita, patayin mo yung mga ugali mo na yan, Kristita, para mabuhay ka sa akin. Kailangan mong magkaroon ng nature ko, Kristita, hindi yung sarili mo pa rin ang masusunod. You need to die for me. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa'yo at sa akin. Kaya napakahalaga po ng pinag-aaralan natin. Kung mauunawaan niyo yung wisdom na tinutukoy po dito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? You will know the difference. Oo nga, no? Si devil copycat. Hallelujah. Kaya napakahalaga ng wisdom na pinag-aaralan natin at minimension po sa atin. Kasi wisdom is primary thing, sabi sa Bible. Primary thing po ang wisdom. Kaya napakahalaga, ito yung principal thing na sinasabi sa ating aklat. Sabi niya sa Proverbs 4:17, meron po ba kayo? Proverbs 4:17, sabi niya doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Pabasa nga po sa Tagalog.
Amen, amen. Kawikaan 4:17. 7 po, Ang kuya. kanilang kinakain ay 7 po, diwa 7. po. Verse 7 po. 4:7. Okay po. Amen. Sorry po, sorry. Ito po, 4:7. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Amen po. Salita po ng Diyos. Amen. Back to you Praise po. God. At sa Proverbs 9 po, sa Proverbs 9, pag nakita nyo at binasa nyo po ang Proverbs 9, buklatin nyo po, mismo kayo ang bumasa kung paano pinapahalagahan ang wisdom. How to value wisdom. Gaano kahalaga ang wisdom. Pag pinahalagahan mo ang wisdom, tuturuan ka nitong mamuhay ng tama. Pag pinahalagahan mo ang wisdom, tuturuan ka nito na huwag ma-distract sa kaaway, sa mga babaeng bayaran. Amen? Kasi ang distraction ng kaaway kumakatok sa pinto mo, kapatid. Pero God is giving you wisdom na maunawaan mo kung bakit kailangan natin ng wisdom. Nagsisimula din ang takot sa Panginoon sa pamamagitan ng wisdom. At sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita, napapahamak ang aking mga tao. 'Di ba? Ang tao ko, my people, sabi niya, my people will perish because of lack of wisdom. Amen? Sa ibang mga kategorya, lack of knowledge. Amen? So napakahalaga po na magkaroon tayo ng wisdom and understanding. Amen? Sometimes, sa Proverbs 9, makikita nyo doon, we want to have wisdom. Amen? Pero mas tinatangkilik natin yung mga karunungan dito sa mundong ito. Amen? Mas may panahon tayong pag-aralan yung mga bagay sa mundong ito. But God wants us to priority the wisdom kasi ito ang beginning. Amen? Ng pagkatakot sa Panginoon. Pag wala kang wisdom, hindi mo mauunawaan. Kaya by getting wisdom, you will get understanding. Kapag may wisdom ka, saka mo palang maiintindihan ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Kaya we need wisdom first before understanding. Amen? So ito yung nire-reveal ng Panginoon sa atin. Amen? Because ang wisdom, para din siyang si Lord Jesus itself. Amen? Wisdom is Christ. Apart from wisdom, wala ring kabuluhan ang buhay mo sa mundong ito. Kapag hiwalay ka sa wisdom, mapapahamak ang buhay mo. When we have the Spirit of God, amen? Pag meron tayong Espiritu ng Diyos, nililid tayo ng Panginoon. Amen? Saan niya tayo nililid? Sa Kanya. Diba? Kapag yung Spirit of the Lord came upon you, diba? Pag pumunta na yung Espiritu ng Diyos sa'yo, saan kanya nililid? Di ba sa kanya? Sinisik mo yung Bible, hinahanap mo siya. Di ba? Amen? Kasi that's the principal thing. Pag hindi mo seeking the Lord, pakimute nga po, Kuya Jefferson. Salamat po. Di ba? Kapag tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos, bibigyan ka niya ng karunungan na hanapin siya, na isik siya. Amen? Na makilala siya ng mas malalim. Kaya, oo nga, no? It makes sense. Kasi kapag may Espiritu tayo ng Panginoon, amen? We're seeking wisdom. Kinikilala natin yung Diyos na to. And the more na sinisik natin ang wisdom, tinuturo ni wisdom na ito yung sundin mo, ito yung direction mo, anak. Diba? Binibigyan niya tayo ng direction, and then after that, nililid niya tayo, and then ginaguide niya tayo. Amen? So napakahalaga po because wisdom is the Lord itself too. Kaya nga, wisdom is person eh. Pag binasa mo siya sa Proverbs, bakit parang tao yung wisdom? Amen? Pakimute nga po, Kuya Jefferson, para hindi tayo ma-distract. Kuya Jefferson, pamute po ng mic nyo. Salamat po. Sorry po. Pakialalay lang po kasi nadidistract po sa ingay. Napuputol po ako, no? So, salamat po. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. So, doon po, God give us understanding. Doon natin makikita yung more understanding when we receive wisdom, understanding is follow. Amen? At ganun din ang knowledge. Ito yung purpose. 'Di ba? Para magkaroon tayo ng desire, ng more on God,
We need wisdom. So, ano yung kailangan mong gawin at kailangan kong gawin? Ate Kelly, we have to seek wisdom like how we seek God. Amen? So, there is one. Amen? Yung Spirit of the Lord, God, and Spirit of wisdom is iisa. Kaya kung lack tayo ng wisdom, sabi ng Panginoon sa Bible, let Him ask. Diba? Ask! Sabi ng Panginoon sa atin, nang walang doubt. Para hindi tayo ma-failed sa ginagawa natin. Bakit? Because God is going to give you. Bibigay niya to sa'yo. Kasi wala namang ibang hangad ng Panginoon. Kaya nga kahit nasa trial tayo, nasa kalagayan tayo na may sakit yung anak natin, pag may wisdom tayo, amen? Alam natin, isipin, sandali, nasa distraction ako ng kaaway. Wait lang. Diba? Wisdom will teach you. Magpatuloy. Perseverance. Wisdom will teach you self-control. Amen? Wisdom will teach you, anak, mag-stay ka lang sa Panginoon, magtiwala ka, manampalataya ka. Kapatid, Scripture is not faith. Ang Scripture ay not faith. Unless magma-absorb ka, unless hindi mo lang ito minimemorize, kundi nagma-manifest ang Scripture of God sa'yo because Word become flesh. Hindi nagiging makapangyarihan ng Word ang kababasa mo lang. Unless nagmamanifest ito sa katawan mo, na-absorb ito ng wisdom and understanding mo, kaya ka nagkakaroon ng knowledge to move physically, spiritually, mentally, because of wisdom. Because wisdom first, before the result ng understanding and knowledge. Alam nyo, ganun kahalaga si wisdom. Amen? Si wisdom, hindi ito nag-i-start nang wala ka sa Diyos. Kailangan mong may Spirit of the Lord bago ka magkaroon ng Spirit of wisdom. Because wisdom is the primary. Katulad ni God. Kung priority si God, priority din si wisdom. Amen? And wisdom always start because God operate from the end to the beginning. Amen? Tinuturuan ka ni wisdom. Sinasabi niya sa'yo na hindi ka nagsisimula. Kung nagsisimula ka ngayon, ako hindi. At ituturo yun ni wisdom sa'yo. Na may plano ang Diyos sa'yo, kaya mo alam na may plano siya sa'yo. Kaya mo alam na all things work for good kasi naiintindihan mo yung inspirasyon ng Holy Spirit na yun because of the wisdom of God. Na Lord, alam kong pagdadaanan ko to. Pero tapos ka na eh. This is my testimony. This is the prophecy that I am victorious. Amen? That is my testimony. Dadaanan ko lang. Diba? Hindi ka pa nagte-testify, kapatid. Tapos na sa Diyos. Pero you have to believe. You have to have faith na mag-manifest yung Word of God, kung paanong nag-manifest yung Word kay God na naging flesh. Kailangan din mag-manifest yun sa'yo, Ate Jane. Hindi puro salita. Hindi puro ngawa, Ate Christy. Gawa! Gawa! Hindi kailangan ng Panginoon ng ngawa, wala namang gawa. You cannot do anything without wisdom. Alam niyo ba yon? Na parang Diyos, kung wala ka Diyos, kung hiwalay ka sa Diyos, wala ka ring magagawa. Hiwalay sa karunungan ng Diyos, wala ka ring magagawa. Ate Nanay Selina. Amen? Hindi ka rin makapagdadasal without wisdom, Ate Kelly. Dahil yung wisdom of God, dahil ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa iyong manalangin. Pwede kang manalangin na maingay katulad dati, pero wala namang power. Walang inspirasyon ng Holy Spirit dahil sabi ng Panginoon sa Romans 8. Amen? Kung di ako nagkakamali, 8:26. Purihin ng Panginoon. Thank you, Holy Spirit. The Spirit of the Lord teach you how to pray. Hindi ka marunong manalangin. So without wisdom, you cannot pray. Hindi mo alam kung ano ipapanalangin mo. Kasi bakit? Wala Espiritu ng Diyos sa'yo eh. And without the Spirit of God, there's no wisdom. Hindi mo mananavigate yung buhay mo without wisdom. Hindi mo makikita ang direction mo without wisdom. Paano ka lalakad? Paano mo makikita yung calling mo, Kuya Jefferson? Amen? Paano mo makikita yung calling mo kung ang mga kasama mo lang barkada mo?
Wala kang wisdom ng Panginoon. Oo, magaling ka sa trabaho mo, pero wala kang wisdom ng Diyos. Amen? Paano mo makikita yung daan papunta sa langit? Paano mo makikita yung navigation, yung ways na tinatawag natin, yung mga mapa na tinatawag natin sa calling na divine calling at divine direction sa'yo ng Panginoon kung hindi mo kikilalanin yung Diyos na to? Pero lahat tayo gusto mapunta sa langit. Gusto natin mapunta lahat sa piling ng Panginoon. Pero without wisdom, paano mo makikita yung direction? Sabi ni Tatay Moises, Ama, yes, dinadirect mo ko. Pero kung hindi ko nakakasama ang presensya mo, wag na lang. Wag na lang. Dapat ganun din tayo. Diba? Lord, alam ko dinadirect mo ko sa taong to. Pero kung di mo ako ililid at sasamahan ng presensya mo, wag na lang. Wag na lang. Kasi para saan mo gagawin yung kung di mo kasama ang Diyos? Kasi sometimes, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naman pinapagawa ng Diyos sa atin. Bakit ka nababurn out? Hindi naman yan pinagawa ng Diyos sa'yo eh. Bakit mo ginagawa? Diba? Ask wisdom. Ask wisdom. Masyado kang busy sa pamilya mo. Diba? Napapakilala mo ba talaga yung Panginoon sa kanila? Masyado kang busy sa barkada mo. Napapakilala ba nila ang Panginoon sa'yo? Nalilid ka ba talaga? Napupunta ka ba talaga sa direction na naglolongin ka? Na gusto mong makilala yung Panginoon na yun para matutunan mo ang pagmamahal sa kapwa? Dahil kung hindi mo lolonginin, hindi mo yung torch, alam mo yung ilaw ng flashlight, kung hindi yun ang susundan natin, liwanag, papunta sa Panginoon. Even yung mga tao sa paligid natin, kasama nating madadala sa kapahamakan kung hindi natin hihingin ang direction ng Panginoon. Ang pagkatawag niya sa atin, hindi natin matatagpuan yan without wisdom, kapatid. Hindi mo mananavigate ang purpose ng buhay mo without wisdom. You cannot carry people without wisdom. Kahit gaano pa tayo, 16 tayo dito. Kahit pa gaano karami ang hawak ni Pastor Eric na panga-church, kung wala siyang wisdom of God, hindi na yun madadala sa Panginoon. Bilang pastor, hindi niya malilid ang mga flocks hanggang sa pagdating ng Panginoon kung wala siyang wisdom of God. Yung mga batang pinulot niya sa lansangan, yung mga addict na mission niya, hindi niya yun magagawa without wisdom of God. Kung sa sarili lang niya. We need the wisdom of God to carry our family to the Lord. We need wisdom of God para maakay natin yung mga unbelievers, para maging believers. We need wisdom of God para maituro natin yung daan sa kanila. Kasi pag may wisdom of God tayo, may leading tayo at may guidance tayo. Amen? You cannot hear God without wisdom. Huwag mong sabihin naririnig mo ang Diyos pero wala kang wisdom of God. Paano mong nadidetermine ang wisdom at ang sariling boses mo? That is the importance of wisdom. Hindi mo maririnig ang heart ng Diyos. Amen? Without wisdom. You cannot move the heart of God without wisdom. Sabi ni Solomon, Panginoon, I want wisdom to lead your great people. That is the humble prayer sa isang mananampalataya. Panginoon, gusto ko ng karunungan mo para malid ko itong daily devotion na to sa paanan mo. Para magtagumpay kaming lahat. Lahat ng mga kapatid ko, ng nanay ko, ng mga pastor namin, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng wisdom. Para mas maunawaan namin ng mas malalim kung sino ka. Kasi may instruction siya sa atin. May binibigay siyang instruction. Yung instruction niya, yun yung will niya. Yun yung will niya. At yung obedient natin, yun yung way niya. Kaya kung hindi mo gagamitin yung instruction ng Diyos at yung instruction ng sarili mo ang susundin mo, maliligaw ka. Kasi mali yung mapa mo, mali yung navigation, mali yung ways mo. Hindi galing sa wisdom of God. Amen? Know the difference, mga kapatid. You cannot bind demon. Hindi mo rin maitatali ang mga demonyo. Ang mga alipin ng addiction, ng mga alipin ng mga kalibugan. Amen? Kung wala kang wisdom of God. Amen? Kung wala kang wisdom ng God, hindi mo makikilala, sandali lang, itong templo na to, templo to ng Diyos.
Kaya hindi ko dapat talikutin. Diba? Hindi ko dapat galawin. Hindi ko dapat lapastanganin. Hindi ko dapat baspasin. Dahil banal yung Diyos ko. Amen? Banal yung Diyos ko. Dahil sa wisdom, natatakot ako na masaktan ko yung Diyos ko. Natatakot ako na makita niya ako. So hindi ko napaparangalan yung pangalan niya. Natatakot ako na magkasala sa kanya because of wisdom. At because of wisdom, nilalayo ako sa kalibugan. Because of wisdom, hindi ko binababoy yung sarili kong katawan because of wisdom. Dahil binibigyan ako ng karunungan ng Panginoon na igalang ko siya sa pinakamataas na paggalang. Mas mataas pa sa presidente ng Pilipinas. Mas mataas pa sa presidente ng US. Mas mataas pa sa presidente ng Kingdom. Ng Middle East. Dahil ang totoo, mas mataas siya. He is above all. Kaya nararapat lang na matakot ako sa kanya. Dahil siya, yung King of King and Lord of Lord. Amen? Kaya kung siya yung pinakamataas, kung may wisdom ako, marirebuke ko yung mga demonyo na to. Dahil mas mataas ang karunungan ng Diyos kaysa sa akin. Dahil yung way niya, hindi ko way. Kung gaano katalino, ang demonyo mas matalino yung Diyos ko. But because I have the wisdom, matatalo ko sila. Dahil ang sabi ng Panginoon ko, nasa ilalim lang sila ng paa ko. Amen? May Diyos akong tinatakbuhan, sila wala. Yung demonyo nga lumuluhod din sa Diyos na yan eh. Baka nga yung demonyo mas kilala pa nila yung Diyos kaysa sa ibang tao eh. Nagmamakaawa pa sila. Yung demonyo nga nagkakaroon ng answer prayer, di ba? Panginoon, kasi alam nilang lumapit eh. Alam din nila lumapit kung paano matouch mamove ang heart of God eh. Sabi niya, oh, Panginoon, have mercy! Sabi niya sa Marcos 5. Kabagan mo kami. Bakit ka nandito? Hindi pa naman panahon. Hindi pa naman oras. Di ba? Alam nila. May alam sila kasi alam nila na may hangganan sila. Ikaw! Alam mo ba? Eternal yung binibigay sa'yo ng Panginoon. Pero nandito ka pa lang sa lupa, sumusuko ka na. Asan na? Asan na yung faith? Asan na yung faith? Asan na yung tiwala sa Diyos? Asan na yung sinasabi mo? Na pag ikaw na'y dumadaan sa pagsubok. Alam mo yung demonyo? Sinend ni Lord sa baboy. In-answer niya yung prayer ng demonyo. Ikaw pa ba na anak? Asan na? Kaya minsan sabi ng Lord sa atin, kilala niyo ba talaga ako? Basa kayo ng basa ng Bible, kilala niyo ba ako? Kasi pag binasa niyo yung Bible cover to cover, tinuturo lang ako niyan. Ako lang ang tinuturo ng Bible na yan. Kaya gusto ko magkaroon kayo ng nature ko. Gusto ko matutunan niyo kung sino ako. Dahil sa inyo, lalakad kayo sa mundong ito bilang representative ko. For the sake of my name and for my glory. Kung paano akong lumakad sa kalooban ng Ama ko, ganun ko din kayong sinugo na hindi nag-iisa. Binigyan ko kayo ng comfort, sabi ni God. Binigyan ko kayo ng helper, sabi ni God. Kaya nga ako nawala. Kasi ang aantayin ninyo, yung pagbabalik ko, mga anak. Yung pagbalik ko, handa kayo. Yung pagbalik ko, masaya kayo. Yung pagbalik ko, di ba? Nadarang tayo sa apoy. Yung pagbalik ng Panginoon. Kapatid, ang pagbalik ng Panginoon parang magnanakaw, hindi yung mga gera-gera na yan. Sign yan. Pero sabi, ang pagbabalik ng Panginoon parang magnanakaw, ibig sabihin tahimik ang mundo. Tahimik. Na parang pagdating, parang nung panahon ni Noah. Wala kang nararamdaman, parang okay ka lang, nakikipag-inuman yung mga tao. 'Di ba? Ganun yung panahon ni Noah. Sabi ng Panginoon, ganun siya darating. Nalilibang yung mga tao, darating siya. Magugulat ka na lang. Pero ikaw, kapatid, binibigyan ka ng wisdom at itiris.
Para pagdating ng Panginoon, wala ka doon sa conforming ng mundong ito. Kasi sabi niya, sa Roman 12:1 and 2, mabuhay kang ganap, banal at kasiyasiya sa harap ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga ng wisdom. Bakit? Wisdom is divine, kapatid. Hindi ito nabibili sa mundo. Hindi mo ito matatagpuan sa mundong ito. It is the divine. Divine na nagmumula sa langit, nagmumula sa Diyos. Hindi mo lang ito basta matatanggap pag di mo hiningi. Hindi mo ito matatanggap ng kababasa lang ng scripture. Hinihingi ito. Divine comes from the place of humility. Ang wisdom, natatanggap ito. 'Di ba? Sa place of humility ng isang anak na katulad mo. Amen? Binibigay ito ng Panginoon sa lahat ng may pagpapakumbabang puso na humihingi sa Kanya. Dahil ang humility ang magtuturo sa iyo ng complete transformation. Nire-require ng Panginoon ang pagpapakumbaba para ibigay sa atin yung espiritu ng wisdom. Kaya tayo may espiritu ng wisdom, kaya tayo hindi magyayabang pag may espiritu tayo ng wisdom. Hindi to galing sa pagsasearch mo lang. Amen? Katulad sa Google. No. Wisdom is a divine. Hindi to galing sa tao. Ang galing sa tao, knowledge. Ang galing sa mundong ito, knowledge. Wisdom is from above. Kaya kung wala kang Spirit of God, wala kang wisdom. Amen? Kaya, napaka mapagkumbaba na hiningi ni Tatay Solomon yung wisdom na yon para maging matalino sa pag-aakay ng great people ng Israel. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, natuwa si Lord, hindi ka man lang nag-isip ng protection mo sa kaaway? Hindi mo man lang inisip na mapatumba ko yung kaaway mo o ipagtanggol kita dahil marami kaaway sa'yo? Dahil ikaw na ang king ngayon? Hindi mo man lang hiniling sa akin na patayin ko yung kaaway mo? Hiningi mo yung wisdom para mag-lead sa tao ko. Kapatid, ikaw, ano hinihiling mo sa Diyos ngayon? Alam mo kung bakit? Kasi nauunawaan ni Tatay Solomon na ang mga kaaway niya nasa paalang niya. Ikaw, nauunawaan mo ba? Bakit nadidistract ka ng mga problema, ng mga bagay sa paligid mo? Hindi hiniling ni Tatay Solomon ang para sa kaaway niya. Bakit? Nung naglilid ang tatay niya, naunawaan niya that the victory, ang victory banner ng kanyang tatay ay ang Diyos. Ikaw, alam mo ba? Nagkasakit lang si anak, hindi ka na mapakali. Na kanino ba ang buhay? Na kanino ba ang kagalingan? Amen? Nayanig ka na agad. Amen? Si Tatay Solomon na-amaze si God sa kanya. Kaya anong ginawa ni Lord sa kanya? Hindi lang yung wisdom ang binigay sa kanya. Pinayaman pa siya. Mayaman na si Tatay Solomon, mga kapatid. Pero mas higit pa siyang pinayaman. Kasi dahil sa Tatay David, mas mayaman na siya. Pero mas pinayaman pa siya ng Panginoon dahil hiningi niya yung wisdom. Amen? Kapag may wisdom ka, tuturuan ka rin niya sa negosyo, mga kapatid. Tuturuan ka niya magnegosyo, maniwala kayo. Payayamanin ka ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ang magtuturo sa'yo kung paano mag-handle ng tamang negosyo. Amen? Kung paano maging matalino. Kung paano magpalago. Ang Panginoon po ang magtuturo. Kasi sabi ng Lord, ipaprosper niya lahat ng hahawakan mo. Kaya kapag may wisdom ka, you're no longer living in yourself. Hindi ka na nabubuhay sa lahat ng mga interest ng sarili mo, kundi sa interest ng Diyos. Alam mo yung naghahanap buhay ka, pero ang puso mo mag-win ng soul? Alam mo yung nag-i-scroll ka ng messenger po, pero ang puso mo mag-win ng soul? Kahit sa online? May nakakasama ka ng tao, ang puso mo mag-win ng soul? May nakausap ka lang, si Jesus agad ang bukang bibig mo, because it's not about yourself anymore. May sakit ang anak mo, ang bukang bibig mo, si Jesus. Si Jesus, si Jesus ang makakatulong sa akin. Si Jesus. Kasi ang pangalan ni Jesus, everything is solution, kapatid. Hindi problema. Kaya pag inisip mo yung Jesus na yun, lahat yan solusyon. Tagapagpagaling, tagapagpayaman, protection, name it, kapatid. Name it. It's all Jesus.
Kaya nga, when you have Jesus, you have everything. Kaya si wisdom, tinuturuan tayo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon, no po? Mabuhay po tayo sa wisdom of God. Amen? Hangarin natin yung wisdom na to na mag-work sa atin, yung spirit of wisdom na to na mag-work sa atin. Hanapin natin siya. When you seek the Lord, you will seek wisdom too. Kasi magiging isa yung mind mo at mind niya. Amen? Pero hindi to magaganap kapag patuloy ka pa rin namumuhay sa sarili mo. Kapag yung desire mo pa rin at yung mga gusto mo pa rin ang nauuna kaysa sa desire ng Diyos. Amen? Yung ginulat ka lang, nakikitang hindi ka totoong Kristiyano. Paano yun? Ang totoong Kristiyano, kahit ginugulat ka, puro Jesus. Ay, praise the Lord. Diba? Hindi yung ginulat ka lang. Hindi yung binigyan ka lang ng pagsubok, niloko ka ng asawa mo. Andun na sa social media, yung mga ginawa ng asawa mo. That's not wisdom. That's not wisdom. Pinapahiya mo yung asawa mo. Sabi nga ni Kuya Fred kanina, ginawa kayong isa. Amen? Ang Diyos yun. Ginawa kayong isa. Tapos ikaw yung nagsisimba sa church, tapos wala kang wisdom nung binigyan ka ng testing ng Diyos. Grabe. No po? Kaya minsan that's happening. That's happening. Yung mga kung sino pa yung simba ng simba. Samba ng samba daw. Pero nung binigyan ng trial, hindi nakita sa gawa. Sila pa'y nauna. Amen? Na umapak at yumurak sa mga asawa nila. Sila pa yung kauna-unahang nagpahiya sa pamilya nila. Pero Kristiyano daw sila, sumasamba. Linggo-linggo. Bakit, kapatid? Nung nagkasala ba tayo sa Panginoon, in-expose niya ba tayo sa social media? Bakit nung nagkasala yung asawa natin, in-expose natin sa social media? Is that the will of God? Yun ba yung will ng Lord sa atin? Niloko ka ng kapatiran. Kinismis sa kapwa kapatiran. Sabi ni Jesus, pumunta ako sa mundong ito, hindi para sa perpekto. Kaya kapatid, kung piling mo perpekto ka, hindi para sa iyo si Jesus. Para siya sa makasalanan, katulad natin. Kaya siya nandito. Kaya kung piling mo perpekto ka na, kaya ba pinapahiya mo yung asawa mo? Kaya ba pinapahiya mo yung kapatid mo? Kaya ba pinapahiya mo yung kapwa Kristiyano mo? Kasi piling mo perfect ka na. Nasaan na yung habag mo? Nasaan na yung awa mo? Nasaan na yung grace na binigay sa'yo ng Diyos? Nasaan na? Amen? Ask wisdom. Amen? Kasi ang wisdom ang magtuturo sa atin ng mabuting direksyon, leading at gabay ng presensya ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, O God. We ask for wisdom sa mga oras na to, Panginoon, to lead your people. Lord, we are your representative. At huwag mong hayaan na mapahiya kami sa mundong ito just because of lack of wisdom. Lord, we ask the spirit of wisdom right now sa mga kapatid ko, Lord, sa buhay na Ate Cristita, Nanay Selena, Tatay Eric, Kuya Fred, Ate Meds, Ate Kelly Ann, Ate Billie Jean, Nanay Andrea, Ate Jane, Kuya Raymond, Kuya Jefferson, Kuya Yolando, Ate Therese, Ate Lisel, Kuya James, Tita Annalisa, Lord, we ask for wisdom. Lord, tulungan mo kami magkaroon ng wisdom dahil apart from wisdom, we are lost. Apart from wisdom, hindi namin alam yung worth naman. Apart from wisdom, we don't know our purpose, our calling, our divine direction, Panginoon. Lord, give us wisdom. We ask for wisdom, Panginoon, to direct us, to lead us, Lord God, to understand and to have knowledge. Lord, we need wisdom. Lord, we need wisdom to know you more. Lord, we need wisdom na mas makilala ka namin ng mas malalim pa. Lord, we need wisdom to know your instruction. Lord, we need wisdom to see your goodness, your faithfulness, yung buhay, Lord. We need wisdom because we need you. And Lord, we ask wisdom sa bawat isa sa amin, Panginoon. In the mighty name and powerful name, Jesus, I pray.
Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Maraming salamat sa buwan mo, Sister Bev, at naihayag ang mensahe ng Panginoon. Tayo po ngayon mga kapatid ay dadako sa ating application